tamang decision talaga na sa South Korea ako na first ever solo trip. Kasi tatlo yung pinagpipilitan kong lugar. Alam nyo guys, ano talagang pinunta ko dito sa Gangnam Area. Alam nyo guys, kung tayo talaga mag-solo travel, yung mga ganitong feeling, parang hindi maglalas ng isang quarter, babalik na naman ako. Guys, good morning. So ngayon nandito na ako sa Gangnam area. So itong area na to, more of residential type siya. Kasi halos makikita mo dito guys, mga apartments, condominiums, and sobrang dami din mga schools. So ngayon ang gagawin ko dito is mga kakafe hopping ako. Tapos baka pumunta na rin ako ng COEX Starfield Library kasi malapit lang siya dito. Alam nyo guys, sa Korea trip na to, isa lang yung hinahanap ko, yung Delaf Coffee Pouch. Na-try ko na kasi yun, way back 2023 pa yata. In-order ko lang siya sa Shopee. Tapos, ang pala ko, pupunta ako ng Korea, nakikita na siya. Ang hirap kumanap ng sweet Americano. As in, ang dami ko ng convenience store na pinuntahan, wala talaga. Isa pa sa napansin ko dito sa Korea guys, ang daming coffee shop talaga. As in Kanto, mga Eskinita merong coffee shop. Tapos nabigla din ako kahit yung mga well-known brands, meron silang coffee shop. For example, yung Casio, Tommy Hilfiger, meron pang ibang brands eh. Pero sa Zara, ganyan. Yan sobrang goods. Alam nyo guys, ano talaga ang pinunta ko dito sa Gangnam area? Eto. Ayan, yung London Bagel Museum. Dito ako mag-aalmusal. Bumahi pa ako ng 35 minutes para lang dito. Picture niya sa loob guys, di ba? Sobrang ganda. Sobrang aesthetic. Tapos lahat ng klase ng bagel nandito. Ito kasi yung may pinakamalapit na branch ng London Bagel Museum. So yung inaugural ko is the onion spring bagel saka cinnamon bagel as a fan ng cinnamon. Tapos nag-order ako ng vanilla latte, hinintay ko lang siya. Kung bakit ko pinipilahan itong London Bagel Museum kasi sobrang sarap. Natikman ko na itong onions with cream cheese and bagel. Sobrang sarap niya, sobrang flavorful. Tapos itong coffee niya, ito, sobrang sarap ng vanilla latte. Pinagtitingnan na pala ako dito. Hey guys, what's up? So ngayon nandito na ako sa Starfield COEX. Alam niyo nakakatawa, bumaba kasi ako dun sa North Gate. Tapos akala ko yun na yung entrance ng COEX Starfield Library. Yung napasukan ko pala guys, yung convention center. Kaya pala nabigla ko, ang daming bulaklak. Meron palang kinakasal. So lumipat ako ng gate, pumasok ako sa ibang direction para makapunta ako dito sa mismong library. At so far, sobrang daming tao. Ang dami rin nagtitake ng pictures kasi itong mismong library guys, meron siyang coffee shop sa baba. Tapos yung mismong library is nasa gitna siya ng mall. Pakita ko sa inyo. Yung itsura niya guys, ganyan siya kalaki. Kasi nasa gitna talaga siya. Tapos ito yung famous na escalator. Siyempre guys, hindi kompleto ang trip kung hindi natin na-try itong famous escalator. Hindi ako makapag-picture or setup ng tripod tsaka shutter kasi ang daming tao. Baka wala yung cellphone ko, sayang naman. So tapos na ako dito sa COEX Mall. As in yung pinunta ko lang talaga is yung Starfield Library kasi gusto ko lang siyang makita. Pero other than that, parang wala naman masyadong gagawin dito sa area na to kasi meron naman siyang mall or shopping area. Pero mostly nang tinitinda dito is mga Korean local brands. Wala yung
high-end or well-known brands dito. Alam nyo guys, sobrang ganda mag-commute dito sa Korea. Though medyo traffic lang naman siya. Kasi meron siyang tatlong mode of transportation. Meron subway, meron bus, meron taxi. Pero ako most of the time gusto ko yung bus para nakikita ko yung city. Tapos yung pumasahe sa bus guys, sobrang mura lang. 1,500 Korean won. So pag kinonvert mo siya parang around 60 pesos to 65 pesos. Parang flat fee or flat fare siya kahit saan ka magpunta dito sa Seoul, yun yung sisingilin sa'yo. Gangnam visit will never be complete kung hindi ka magpapapicture dito sa Gangnam style hand statue. Tapos sobrang galing mo. Meron siyang photo stand. Hey guys, di ba napaka-spontaneous na tao? Mali yung na-exit ko na lugar. Ngayon napunta ako sa isang parang public market. Para siyang Quiapo. Ganun. Maraming mga tinitindang pasalubong, damit, tsaka yung mga counterfeit na mga bags, shoes, and mga stuff. So ang hanapin ko nandito is yung souvenir ko for my pantry. So naghahanap ako ng Namsan Tower na metal statue or yung Gongbok yung palace. So ngayon nandito ako sa Daiso. Ito yung merong 12 floors. So naghahanap lang ako ng pwedeng ipasalubong or pwede kong bilhin. Ito yung mga bibiliin ko guys. Yung color pink na toy is for Tiny. Yung yellow kay Bogart. Tapos itong damit dun sa senior dog namin si Pudding. Na kahit hindi naman naliligo siya masyado, eh binilang ko pa rin ng damit. Hey guys, what's up? So ngayon nandito na ako sa mga bilihan ng pasalubong. Para lang siyang typical na local grocery stores. Tapos sobrang dami niyang tinitinda. And so far, ito yung may pinakamurang bilihan ng pasalubong compared dun sa mga nakikita natin online. Nakita ko lang din ito sa TikTok. So tinignan ko kung mayroong branch dito sa Myeongdong. Meron naman. And guys, ang dami ko nang nabili. Hindi ko na alam kung ano pa yung mga kukunin ko. So ito na lang yung pamimigay ko sa mga co-work ko and some of my friends. So far guys, ito na yung nasa cart ko. And hati-hati na lang kami dito kasi titikman lang din naman namin. Tapos ito, isang bag to ng bagel chips. Ano guys, sa mga pasalubong at yung mga gusto kong tikman, hindi ko na alam. Basta ilagay ko lang dun sa cart ko at medyo nagugulat na ako sa presyo ng babayaran ko. So far guys, ito ang aking current bill, no? Guys, sabi ko konti lang yung bibilin ko dito sa Seoul na pasalubong. Pero tingnan nyo yung napamili ko, isang araw lang. So tingnan natin paano ito magkakasya sa maleta. Hey guys, what's up? So nakawin na ako ng hotel. Yung mga pinakita ko sa inyo, mga pinamili ko kanina, hindi naman lahat yun sa akin, niloloko ko lang kayo. Yung iba doon, pinabili siya ng mga friends ko. Tapos yung iba doon, mga pasalubong. And hindi ko na din alam kung sino yung mga bibigyan ko sa pasalubong. Hey guys, what's up? Paalis na naman ako ng hotel. Binaba ko lang yung mga pinamili ko kanina sa Myeongdong. Dapat talaga mag-Namsan Tower ako. Doon sana ako magsa-sunset kaso naalala ko Sunday pa lang ngayon. So baka maraming tao doon sa taas. So ilalagay ko na lang siya doon sa last night ko dito sa Seoul. So ngayon, ang agenda ko ay mag-lunch. Yes, mag-lunch. Anong oras na ba? 6 o'clock. So, dinner na to. Hindi ako nakapag-lunch kasi sobrang busog ko dun sa London Bagel Museum. Alam nyo guys, ang saya talaga mag-solo travel. Tingnan nyo yung mga trip ko sa buhay. Nasa Itaewon ako guys. Alam nyo na gagawin ko dito? Kakain lang ng dinner sa Wingstop. Kasi may pinakamalapit na branch. Parang 2 kilometers lang siya. So, 10 stops ng bus. And nandito na ako. Wala siyang pila. Sobrang excited na ako. Ito yung price ng mga wings nila. Mas mura yung Korea compare sa Singapore and Canada. Order ko guys na meal. So meron siyang 6 pieces na chicken. So ito yung Louisiana Rub, mango, habanero, soda, yung masarap nilang ranch and fries. Kaya pala nagtataka ko guys kung bakit sobrang mura ng Wingstop dito sa Seoul. Kasi grabe naman pala yung chicken nila. Nakita nyo ba? Sobrang laki, di ba?
parang hindi man lumaki yung manok, kinatay na nila agad. Pero mas malaking chicken na natikman ko is yung sa Singapore, as in sobrang mabubusog ka. Dito parang medyo bitin siya. So let's eat, let's try. Sobrang excited na ako. Alam niyo ba, isa rin to sa nilo-look forward ko dito sa Seoul, ang Wingstop. Ang sarap talaga ng ano nila, brown sauce. Naman. Grabe yung manok. Ang sarap talaga. Hey guys, what's up? Nakabalik na ako ng Myeongdong. Ngayon nandito ako sa tindahan ng yung HBAF na almonds. Noong una akala ko honey butter lang yung tinda. Pero ang dami palang flavors ha. Parang nasa Chocolate Factory pero almond edition. Ang dami yung flavors. Tapos hindi lang pala almonds yung binibenta nila. As in sobrang dami. May seaweeds, may nuts, may cashew. Ang dami. Ito yung tsura niya guys, di ba? Sobrang laki nito. Isang floor ng building, HBAF lahat. Ayun o. Sobrang dami. As in grabe. Hey guys, what's up? So currently nandito ako sa rooftop ng hostel namin. And finally, nagsa-snowfall na guys. Pero hindi pa siya ganun kalakas. Mahina pa lang siya. Actually kanina nararamdaman ko na siya yung kumain ako ng Wingstop sa Itaewon. Nung paglabas ko guys, iba yung lamig. Yun din yung same na lamig na naramdaman ko nung nag-snowfall sa Tokyo. And finally, may experience ko na siya ulit. Grabe. Ina-expect ko naman talaga siya kasi mayroon din naman na nag-notif sa phone ko na heavy snowfall, ganyan, bawal mag-drive, bawal lumabas, ganyan. And right now, ang saya. Finally, na-experience ko siya ulit. 2 days bago ulit ako umuwi ng Pilipinas, nag-snowfall. Saya. Hindi ko alam yung mararamdaman ko guys. Medyo naluluha ako na ewan, pero grabe, saya. Hey guys, good morning. So hindi ko na alam kung pang ilang araw ko na sa Seoul ngayon. Pero ang masasabi ko lang is Seoul is now covered with snow. Kasi sobrang lakas daw pala ng snowfall kaninang madaling araw. As in, nabalot yung Seoul ng yellow guys. Maganda siya sa picture pero pag na-experience mo na siya, sobrang hirap maglakad kasi ang dulas. Tapos kumakapit yung yellow sa sapatos. Pakita ko sa inyo guys, ito yung tsura ngayon ng Myeongdong. So sa side na yan, mga snow, pero yung gitna, ito na yung maputik na daan kasi dinadaanan ng tao, ng mga sasakyan. Hey guys, what's up? So ngayon nandito na ako sa Cafe Poco. Ito siya sa Yeongyuro, Seodaemungu sa Seoul, and sobrang ganda ng coffee shop na to guys. Nasa gitna siya no artificial waterfall. Ito yung order ko guys, buttered croissant, vanilla latte. Tapos tingnan nyo naman yung view. Diba? Sobrang ganda. Artificial waterfall lang yan. Pwede kang pumunta dun sa other side. Tapos guys, nag-survey ako dun sa coffee nila. Tingnan nyo, bigyan nila ako ng postcard. So kompleto to, 4 season. Merong fall, spring, winter, and summer. Diba? Ganda. At least meron na akong souvenir. Baba no Cafe Poco. Tapos sobrang ganda meron siyang pathway dito papunta dun sa bundok. Meron din siya sa ilalim ng train station and ng mismong falls. Sobrang ganda. Hey guys, what's up? So ngayon nandito ako sa Banpohan River. Dito ako magla-lunch. So bumili lang ako nito mild ramen, tapos banana milk,
tsaka soft-boiled egg na napakamahal. 120 pesos to guys, 2 piraso lang. So yung total na nag-asos ko for this food around 430 pesos. Pero sobrang ganda ng view guys. Kaso yung problem lang is covered lahat ng snow yung buong park. So iniisip ko kung makakapag-bike ba ako or makakapunta pa ako near doon sa riverside talaga. Tsura ng food ko guys. Hindi kami nagkaintindihan na nagtitinda. Sabi ko kasi raw egg para sa akin mas masarap. Ang nabigay soft boiled egg. Mga tuloy ako naglugaw. Guys, tamang decision talaga na sa South Korea ako nag first ever solo trip. Kasi tatlo yung pinagpipilian kong lugar. Korea, Vietnam, or El Nido, Palawan. Yun yung parang tatlong choices ko. Kaso ayun, binigyan na ako ng opportunity ng universe na makapunta ng Korea. So, ginrab ko na yung opportunity kasi pa-expired na yung visa ko guys ng February 14. Nagdadalawang isip talaga ako kung pupunta ba ako or hindi. Or magsasayang na lang ba ako ng 2,500, parang ganun. Then yun, last minute, parang binook ko lahat pagka-uwi ko from Siargao. Tapos, hindi ko rin naman expect na mag-Japan kami. So, sabi na lang ako sa kaibigan ko na if pwede kahit ilang days lang grace period para makapag-prepare ako for this trip kasi sobrang tight ng schedule guys. Parang after ng Japan ko, meron lang akong 5 days to prepare everything. Tapos meron pa akong work. Kaya nung first day ko sa Korea, hindi ko alam yung mararamdaman ko kasi sobrang pagod ko. Tapos Manila pa yung flight ko. Pero through this experience and time na nandito ako sa Seoul, sobrang nag-e-enjoy ako. As in, kung mapapansin nyo sa mga pinupuntahan ko, hindi man siya yung talagang literal na tourist spot. Wala lang. Gusto ko lang yung mga ganitong kind of travel na as in sobrang chill lang, hindi nagmamadali ganyan. To the point na minsan gumigising ako sa morning around 10 o'clock na, 11 o'clock, tapos alis pala ako ng bahay ng 1 kasi usually yung mga stores dito nag-o-open sila mga 11 a.m. Dapat talaga guys, itong Monday na to, free day ko talaga dapat siya, as in wala lang akong gagawin. Itong itinerary ko for today, dapat kahapon siya, Sunday, kasi naalala ko weekend, so baka sobrang daming tao dito sa Han River. Ang problema ko naman ngayon, walang tao dito sa Han River, hindi ka naman makapaggawa ng activities kasi nga covered siya ng snow. So, let's see kung saan pa pwedeng pumunta around dito sa Han River. Pero ang goal ko talaga is makapag-bike. Kaso ang problema ko naman, baka pag mag-bike ako, madulas ako makauwi ng Pilipinas. So, let's see. Sabi ko sa inyo guys, sobrang dami nangyayari sa buhay ko ngayong solo trip eh. Iba yung nababaan kong park. Dapat pala dun sa kabila. So lalakarin ko na lang. Ano lang naman siya, malapit lang naman, 1 kilometer. Kayang kaya. Okay, finally guys, nandito na ako sa Uedo Park, Hangang River. And ito yung hinahanap ko pa kanina guys. Mali lang talaga yung napuntahan ko. Doon ako sa van ko napunta. So ngayon mag-rent na ako dito ng bike. Mura lang naman siya guys. Isang oras, 3,300 yen. So parang nasa around 150 pesos. So pwede ko na libutin yung mismong park for an hour. Yung tsura niya guys, marami silang option. May family, may double, may mga singles. Ito yung pinili ko, yung medyo aesthetic. Go right to my head, fly high like all them private jets. I'm here, then I'm gonna get like Peter Pan, but I might never land. I'm down for you to waste my time. Get back as long as you don't mind. I've been known to leave when they behind like Peter Pan, but I might never land. She's a steady 9 to 5, typically I'm not a type, 'cause she
Belly, Myeongdong. And buti na lang tumatanggap sila ng solo dining or single person lang. So yung samgyeopsal dito na Anli, ang price na is 30,000 won, good for 2 hours. So yung kinuha ko is the pork and beef. Tapos marami siyang side dishes. May kimchi, ante rice, ganun. Ito yung tsura ng samgyeopsal nila guys. Ito puro beef to. Hindi ko lang alam yung pangalan. Masarap yung kimchi nila. Masarap. Next naman yung ganitong cut ng beef. Sarap yan. Sobrang lamot ng beef. Napagulak ako sa bike. Lahat masarap. Hey guys, good morning. So today is my last full day here in Seoul. Yung flight ko is bukas pa ng madaling araw and pipikapin ako mamaya ni Kuya Manny ng around 9 to 10 PM. Siya rin yung sa transfer ko guys nung pumunta ako dito sa Seoul. So I decided to spend the rest of the day na mag-roam around sa new neighborhood dito sa Seoul. So currently nandito ako sa Ikseondong. Dito ako mag-aalmusal. Kaso yung restaurant na gusto ko guys, mag-open pa lang siya ng 11:30 and currently it's already 10 AM. So meron pa akong 1.5 hour para maglibot. So iniisip ko kung pupunta pa ako dun sa isang Hanok Village, dun sa Stream or sa iba pang lugar. So let's see. Before ako mag-roam around guys, inumin ko muna itong banana milk ko. Bumili kasi ako ng marami nito, parang 4 na pieces para makatipid ako kasi sa 7-Eleven and other e-mart parang nasa 2,000 won to, pero dun sa supermarket kung saan ako bumili parang nasa 1,600 lang siya. So mas makakatipid kasi may ref naman dun eh. Hey guys, so ngayon nandito na tayo sa famous Stream dito sa Seoul. Yung pangalan niya hindi ko mabigka, so ilalagay ko na lang dyan sa screen. Dun sa nabasa kong article before guys, ang alam ko Stream na to before, tapos kinonvert nila into a public highway, then ginawa nila ulit na recreational activity or area for Koreans. And sobrang ganda niya guys, sobrang majestic. Hey guys, ito na yung sikat na salt butter bread. Kaso, ang problem ko, hindi pala pwedeng umorder ng isang piraso lang. So, nakapackage siya na 4 na piraso. Ang problema ko, paano ka naman siya uubusin? Tapos, yung price na is 12,000 won. Pag pumunta kayo dito sa village guys, mostly na mga stores dito are either coffee shop, pastries, bake shop, bilihan ng mga local clothing, caricatures, artworks, and everything guys. Sobrang daming options. Ikaw na lang talaga yung mahihilo. In order ko guys, this one is the samgyeopsal roast pasta. Tapos itong appetizer nila, fermented jalapeno pickles. Tapos ito, hindi ko alam. Sobrang sarap, sobrang flavorful. Sobrang sarap. Sobrang sarap niya guys. Hindi lang makapag-react kasi dahil parang yung lasa niya, meron siyang hint of spicy. Tapos itong pork nila, sobrang tender, sobrang sarap. Guys, tapos na akong kumain. Hindi ko alam kung pansin nyo, sobrang red ng mukha ko kasi yung pasta guys, masarap siya. Sobrang cheesy. Tapos may hint ng spice, ganyan. Pero, nung nasa kalagitnaan ako ng pagkain guys, dun bumulusok yung anghang, as in
pinagpawisan yung noo ko, pawis na pawis, para ako sauna. Hey guys, so I still have few hours bago ako mag-impake. So, ito na ang tinatawag na rush shopping. So, nandito ako ngayon sa M Playground. And grabe guys, ang dami nilang mga items na magaganda. This one is a local clothing store dito. And mostly ng tinitinda nila is Korean fashion. Wide variety of styles in our spacious store. Uwi muna ako ng hotel, binaba ko yung mga pinamili ko sa Myeongdong kasi medyo mabigat sila. Tapos, pumili ako ng coffee. Pag kasi first time ko sa isang bansa guys, meron akong ginagawa parang ritual. Kumbaga, sa Japan, nag-matcha hunting ako sa buong stay ko. Ngayon naman sa Korea guys, nag-cafe hunting ako. So, dahil last day ko na ngayon, feeling ko ito yung pinaka perfect sa last day ng coffee hunting ko. So, this one is from Mammoth's Coffee. Dinadaanan ko siya everyday pag papunta ko ng bus station o kaya ng Myeongdong. Tapos nagtataka ko, bakit kaya sobrang daming tao ang pumipila dito? Sobrang liit lang ng store niya. As in, wala siyang dine-in. Puro to go lang siya or by order. So, yung in-order ko is the creme brulee custard latte. Tapos, itong tiramisu nila. And so far guys, sa lahat na natikman kong coffee dito sa Seoul, I must say na ito yung pinakamasarap. As in, sobrang legit yung sarap niya. Tapos, alam nyo guys, sobrang mura lang nito. For this 2, ang binayaran ko lang is 420 pesos. Tapos, sobrang laki pa nung tiramisu. And nung tinikman ko siya guys, as in, sobrang sarap niya. Hindi siya lasang alak. As in, perfect na perfect lang yung sweetness niya and everything. As in, grabe. Kaya pala pinipilahan tong coffee shop na to. Now I know. Quick haul lang guys before ako mag-impake. So finally, meron ako nabili for myself. Dito sa Korea guys, marami naman shopping centers. May mga duty free, department store, high-end malls, o kaya yung mga local clothing brands. Pero pag pupunta kasi ako guys, hindi ko talaga na yung sarili ko na parang gusto ko itong bilhin, ay kailangan ko to ganyan, or kailangan ko yung ganito. Pumunta kasi talaga ako sa Korea guys, wala talaga akong listahan ng anong bibilin ko, kaya na-stress din ako sa pasalubong kasi hindi ko alam kung ano yung masarap, ano yung okay, ano yung affordable, ano yung magugustuhan ng mga tao. As in, very spontaneous lang tong trip na to. Kaya this last day lang talaga ako nakapag-shopping for myself. And hindi ko kasi talaga ugali na i-pressure ko yung sarili ko para lang meron akong mabili for myself. Pag namimili talaga ako guys, dahil na sa ibang bansa, dapat gustong gusto ko na hindi ko lang siya bibilin dahil cute siya or para may masabi lang na ay may nabili ako dito sa ganitong bansa, ganyan. Kaya it always took me so much time para makapag-decide kung ano yung mga bagay na bibilin ko. First guys is from the M Playground. So this one is a local clothing brand or shop sa Korea. Pero upon checking dun sa mga items nila, iba't ibang klaseng brand siya. So para siyang department store. Yung price range niya around nasa 39,000 won to 100,000 won plus. So, kung i-convert nyo siya, parang around 1,500 to 5,000 pesos yung mga damit. Pero guys, sobrang ganda ng mga quality, pero hindi ko siya style. Kaya medyo nahirapan din ako mamili. Parang it took me around an hour para makapili lang ng dalawang items. So first is black turtleneck. Tagal ko na naghahanap nito, especially nung nasa Japan ako. Kaso wala akong makitang magandang quality at the same time affordable yung price. Kasi parang hindi naman ako gagastos ng 4,000 pesos para sa isang turtleneck. So this one is around 600 pesos lang siya and sobrang goods ng quality. Kung nagtataka kayo bakit pang winter pa ulit, kasi guys, meron pa akong isang winter trip. Pero tsaka ko nasasabihin kung saan at kailan. And last item is this one. Alam nyo naman ako, sobrang hilig ko sa mga checkered. Sinukat ko talaga guys is yung color red. Pero nung nakita ko meron color black, ito na lang yung kinuha ko kasi hindi siya mahirap partneran. Tapos pwede ko siyang, alam mo yun, ulit-ulitin. Tapos iba-ibang inner na lang. Yung red kasi parang namimili siya ng lahat ng pantalon, ng sapatos and all. Ito, very neutral lang niya and yeah, this is my style. Kung mapapansin nyo sa
mga photos ko guys, I am more of Adidas person talaga. Pero nung nagkaroon ako ng first pair ng New Balance, nung first time kong punta ng Japan, 2023, ayun, yearly na akong bumibili ng New Balance kasi sobrang comfy niya, sobrang ganda ng aesthetic niya, tapos sobrang affordable ng mga sapatos nila. So meron na ako nung 430 tsaka yung 530 na burgundy. Ito talaga, dapat bibilin ko to sa Japan. Kaso, ang naging problem guys, parang sa ABC Mart doon, sold out na yung size ko, which is size 9.5. Tapos, nagbaka sakali lang ako dito sa Korea kung magkakaroon sila or meron silang stock. And yes, lahat ng ABC Mart dito meron siyang stock. Yung binili ko guys is the New Balance Moyen. Ito yung itsura niya, as in sobrang ganda. Current situation guys, mag-i-impake na ako. Yon, okay na lahat yon. Nandun na lahat na marumi ko, ibang pasalubong. Itong isang maleta na lang, ayun yung mga gamit ko. Alam mo guys, mukha lang ako masaya ngayon, pero mamimiss ko talaga tong neighborhood na to and itong hotel ko. Kasi sobrang lapit niya sa lahat. And grabe, first time ko na-experience yung parang nagso-solo living ako, kaya medyo nasesepangs ako ngayon, no? Parang alam niyo yung mga ganitong feeling, medyo kinakabahan ako kasi yung mga ganitong feeling, parang hindi maglalas ng isang quarter, babalik na naman ako. Hey guys, what's up? So 5 hours before ako pumunta ng airport, bumalik ako dito sa Myeongdong. Kumain na ako ng fish cake, tapos pinuntahan ko yung Kodak store. Meron kasi akong gustong sling bag doon, kasi wala yung colorway na gusto ko. Kung gusto ko sana yung original colors sila na black, yellow, red. Kasi yung available lang is black and meron siyang touch of yellow. Iniisip ko kung bibilin ko ba siya and ready ba ako mag-spend ng 100,000 won para sa isang sling bag. Nandito ako sa top 10 stores. Ang ganda ng bagsak ng pantalon nila. Sa jogging pants to. Pero tingnan niyo yung fit niya. Wide siya. Pero sobrang ganda ng bagsak. Hey guys, tapos na ako sa top 10. Bumili na ako ng 2 pants. And grabe, sobrang mura dito. Tapos yung quality niya, parang Zara type. Yung price na babayaran ko dapat is 100,000 won. Pero nagbayad na lang ako ng 31,000 won. Pati na yung tax refund. Diba? Sobrang mura. Siguro kung i-convert mo yon, parang wala man 1,500 yung binayad ko for 2 pants. So ito na, babalikan ko yung sa Kodak. Pag nandun pa yung stock, bibilin ko na, pero pag wala na, ay hindi talaga siya para sa akin. Pero bago yun, magta-transfer muna ako sa Gcash kasi wala na siyang balance. Binili ko na yung bag from Kodak guys. As in, sobrang basic lang niya na sling bag, pero malaki kasi siya. Tapos ang dami mong pwedeng ilagay and kasya yung vlogging cam ko. And yun, uwi na ako ng hotel kasi baka ano pang mabili ko pag naglakad pa ako sa kabilang kanto. So that's it guys for Korea episode. Hindi ako sure kung ilang episode yung magagawa ko sa travel na to kasi medyo nag-enjoy ako mag-vlog and sobrang daming kaganapan at spontaneous halos. So pag uwi ko ng hotel, mag-i-impake lang ako. Tapos ayusin ko yung mga resibo ko kasi medyo marami akong ita-tax refund sa airport. Bye bye guys! See you on my next vlog. Abangan nyo, mayroon akong nakabook na 2 trips.